What can be one of the significant factors behind the spiritual prosperity of a child, a youth, a person? Uncover the secret of a young child's exemplary spiritual behavior here on Let's Pray Pilipinas live in Cebu. Creator and Redeemer, mga kapaglaom. It's another day that ushers us closer to the coming of our Savior. Yes, kapaglaom Kevin, time flies so fast mga kapaglaom. Soon, musulod na kita sa ikaunom nga bulan ni ini nga tuig, and we praise God that He has always been faithful. Tinuod na kapaglaom Jel o nining bulana niya na gani ita sa ikatulong Sabado mga kapaglaom o sa dili madugay mahuman matapos kini atong bulan o atong mahisgutan nahisgutan nato nining bulana ang daghan kayo nga importante nga mga butang nga kinaiya nga naa sa atong mga inahan, mga ilaw ng tahanan o sa dili pa kita mo padayon mga kapaglaom o bani kami nining kabuntagon alas pagampo atong idako ang atong mga ulo. Among dalaygon og silimbahon nga Dios ninitak na sa kabuntagon sa adlaw nga ipapahulay. Dako among kalipay ug pagpasalamat nga ikaw nagpukaw kanamo gikan sa among pagpamahulay. Salamat sa kusog ug may panglawas nga among naangkon. Salamat nga nining adlaw makahimo kami sa pagtawag kanimo ug sa pagiguban sa tanan mo nga mga kapaglaom sa bisan asa nga mga dapit. Tanduga o Dios ang among kinabuhi ug palambu ang among espiritu diha sa pag-alagad nga matinuwanon. Kini tanan among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among luwas. Amen. Amen. Once again, happy Sabbath mga kapaglaom and welcome sa ato nga programa karon. Ug kami nagapasalamat sa inyong pagsuporta, inyong pagsunod, pagkanunay nga pakigduyog sa atong pagampo dinhi sa Let's Pray Pilipinas. Ug ato usab gigreet ang ato ang mga kaigsuunan mga kapaglaom nga nagalantaw karon sa ilang mga TV sa GISA Channel 37 ug live usab kita karon sa ato nga Facebook. Pwede ninyo nga i-share ang atong link sa inyong mga friends and families para nga ma-bless pud sila sa ato nga programa. Ug ato pong giabi-abi ang ato ang mga kapaglaom nga sa kanunay nagapadala sila nga prayer request ug mga praise reports. Ug in special mention ako ding i-greet ang ako ang batch sa college si Kapaglaom Hill ug birthday karon sa iyang anak si Holy. Happy birthday diha kanimo Holy. Mga kapaglaom nining kabuntagon amo kamong gidasig sa pagpadala sa inyong mga pagpasalamat. Dili lang prayer request bisan ang ato mga pagpasalamat o kung galing doon na mo'y mga dili gusto nga i-appeal on air nining ato nga programa, ipadala kana ang inyong mga prayer request with a word confidential. O sa gihapon ato na siyang dadon sa ato mga pagampo right after ning atong live coverage sa Let's Pray Pilipinas. Oy, may buntag diay sa atong mga kapaglaom diyan sa Manila at sa lahat ng mga lugar diyan. Oh. Yes. O ang atong mga kapaglaom diha sa Mindanao, mayong buntag kag amo man ang aton mga kauturan nga mga hiligaynon kag mga Ilonggo. Mayong aga sa inyo lahat. Yes, good morning mga kapaglaom. Indeed no, na atay mga gipangayo didto sa ato ang buhi nga Dios ug naghinaot kita nga kini iyahang pagatubagon sa iyahang perfect nga oras. Ug karon atong paminawan ang mga praise report and answered prayers nga igahatag kanato by Kapaglaom Neil. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Good morning and happy Sabbath, mga kapaglaom. Ani arasat kita, nining programahan na malipayo na sad ako kaninyo, na igapahat kaninyo kanunay ang mga gitubag na mga pagampo. Kung nahinumdum mo mga kapaglaom, anay mga paghangyo na niabot kanato, ilang mga hangyo na iampo sila, apan ania ang mga tubag na akong pagabasahon mga kapaglaom. Ang akong unang basahon, gikan kang Mrs. Montañez
Nagikan siya sa Pasian, Mungkayo, Davao de Oro. Nagpaampo siya sa iyang biopsy result o katong May 2, gitubag igsoon. Nagitubag ang result na nawala ang iyang infeksyon tungod sa kauban sa tabang sa atong Ginoo. O ang atong sunod na answered prayer, nagikan sa Casual family. Nagpaampo sila kay Sister Giselle para sa iyang platelet, mga kapaglaom, kay mubo na gyud kaayo. Katong May 12 sila naghangyo sa pagpaampo. Apan katong May 17, gitubag sa atong Ginoo, nakagawas na sila igsoon. O kung akong ikatulo na atong answered prayer, paampo igsoon ang ilang medical o kanunay gitubag sa atong buhi nga Ginoo. Nanigawas o please continue to pray sa fast recovery gihapon o gitubag gyud kanunay sa atong Ginoo. Mga kapaglaom, usahay aduna tay mga pangutana sa Ginoo. Kung tubag yun, bagyod ang atong mga pagampo. Pero apan mutubag gyud ang atong buhi nga Ginoo. Kay siya kanunay na minaw kanato. Kami nagpasalamat din impormahan na kanunay kamo nagpadala sa inyong mga prayer request o kanunay dasiga pa inyong mga kagalingon. I-send rin ang programa kay atong tabangan sa pagampo. Mga kapaglaom, hinumdumi kanunay matag adlaw. Tuhui og saligi og kanunay gyud pagpantinomanon sa pagpangalagad og matinud-anon sa Ginoo. This has been your kapaglaom, Avenel Espinido, reminding you, for with God, nothing shall be impossible. Humanity namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, guy, that when I ask, He answers. Yes, mga kapaglaom, indeed, mapasalamatan kita sa ato mga answered prayers nga gihatag sa ato, especially sa ato mga gihangyo. Og karon kay balumi nga aduna pod kamoy mga prayer request nga gusto ninyong idangat dili lang dinhi sa atong istasyon, but hilabi na dito sa atohang buhing Dios. Og karon atong basahon ang first batch of our prayer request, starting off from kapaglaom Reg Simborio nga ihang giampo para sa ihang anak nga si Tracy Ivani Simborio. Naa siya'y pagabuhaton nga operasyon karon o ginaot nga ma-successful kini. From Melissa Altihar Reliano sa para gihapon sa ihang anak, Glemil Victoria Reliano lumaas nga unta maayo pod ang ihang medical results for today. O ginaot nga he will be physically fit. Pia Balyos para gihapon sa iyang anak for the guidance, spiritual guidance. Brenda Kabahog para sa iyang igsuon nga si Evelyn Ikot sa lumo nga na-paralyze nga unta maulian na og maayo na kini gikan sa iyang kahimtang karon. And lastly, we have from Marv Fernandez Alamag nga iapil pod ang iyang ngalan nga unta makapasar siya sa licensure board exam for teacher. So maikini ang ato ang first batch of prayer request. Og atong hangyoon si kapaglaom Kevin sa pagampo. Yes, mga kapaglaom, ato kanunay hinumduman nga ang Ginoo siya
kanunay nagalantaw kanato ug nagaatiman sa matag usa kanato ug andam siya nga maminaw sa atong mga pagampo kung kita sincero sa pagduol ngadto kaniya. Atong idoko atong mga ulo alang sa pagampo. Among mahigugmaon, gamhanan ug dalaygon nga Dios nga naa sa katasan sa mga langit. Among gipasalamatan ang higayon nga imong gihatag kanamo karon nga diin kami makaduol diha kanimo alang sa among mga pagampo ug mga paghangyo. Kami nasayod amahan nga kami makasasala diha sa imong atubangan ug kami nagapangayo ug makapasayloan sa mga sala. Ug hinaot o Dios nga nining taknaa imo kaming hatagan og gahom aron sa pagbuntog sa mga pagsulay ug mga temptasyon nga moabot sa among kinabuhi. Sa pinasahi o Dios, among ituboy diha kanimo ang among mga paglaom nga nagapadangat silang prayer request. Una, sa kapaglaom Tracy Simborio, kapaglaom Evelyn Salumo. Ikaw o Dios na sayod silang mga pisikal nga kondisyon karon nga diin anaa sila sa balatian. Hinaot amahan imo silang bisitahon ug imo sila nga pagaayuhon kauban silang pagtuo diha kanimo nga sila magadayeg sa imong ngalan tungod ikaw man ang Dios nga tinubdan sa kinabuhi ug tinubdan sa mga kaayuhan gikan sa balatian. Amo sang iduol diha kanimo sa kapaglaom Glymel Victoria Lumuas nga siya nagapaampo nga hinaot o Dios nga mahimong okay ang result sa iyang medical exam, physically fit aron nga mahimong successful ang iyang pagpang-apply sa trabaho sa abroad. O Dios, amo sam idangat diha kanimo sa kapaglaom Pia Balyos kauban siyang anak amahan nga nagapaampo alang sa espirituhanon nga pagkinabuhi alang siyang anak. O Dios, ikaw nasayod ug ikaw nakakita sa pagampo sa usa ka inahan alang sa iyang anak. Hinaot amahan nga kini nga pagampo mahimo kini nga panalangin ngadto siyang anak nga iyang makaplagan ang maayo nga dalan paingon diha sa imo ang kiliran ug sa imong gingharian. Ug Dios, kami nagapaampo diha kanimo sa mga ni-take sa LET examination na gawas naman ang result gahapon ug unsa man ang mahimong result sa matag usa namo kapaglaom nga mi-take niini. Hinaot o Dios nga ila kining pagadawaton nga adunay kalipay silang kasing-kasing tungod na sayod kami nga ikaw nagaplano kung unsay labing maayo sa matag usa ngadto sa matag ngadto kanila o Dios ug sa matag usa kanamo. Amahan nga balaan among gipasalamatan ang imong pagtubag sa imong pagampo nga uyon sa imong kabubuton kay kining tanan mong salig tugyan diha kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Yes, mga kapaglaom, ato ang gipasalamatan ang atong buhi nga Dios nga sa kanunay kita makaduol kaniya. Ug atong isunod ang ikaduha nga batch ato nga prayer request. Ania dinhi si Edita Galio Orbisido. Nagapaampo siya siyang anak nga sa sunod tuig gusto na niya nga mo-eskwela didto sa atong tulungaan sa Mountain View College. O ginaot nga mawala na ang iya ang sakit nga hika o ginaot nga ang iya apod nga pamilya panlanginan sa financial nga kinahanglan nila. Ato pong iampo si Marina, nagpadala si kapaglaom Marina nga makabaton og maayo nga panglawas si Arnold, kapaglaom Arnold Rabaya. O from kapaglaom Joy, nagapaampo siya alang sa Harmonious and Happy Family. Usab si Juvie Rose Tandog alang sa iyang mental health, kauban ni Perla Abler. Ug usab kapaglaom Nikot Tabalba nga nagpaampo siya nga makabaton siya paglaom ug kaisog diha siyang kagalingon alang sa pagsunod sa kasuguan sa Ginoo ug usab kang Jeneline Tabada protection and good health. Ani apo diri from kapaglaom Arlene Serenio nagapadayon sa pagpaampo alang nga makabaton siya og stable nga trabaho. Usab prayer request nga magpaampo alang sa iyang amahan nga si Ernesto Balaba Claros alang sa iyang healing sa diabetes ug pain sa iya nga tiil, also sa iya nga mama nga si Marilyn Claros alang sa normal nga blood pressure. Makapaglaom, duyogi kami sa pagampo ug atong hangyoon si kapaglaom pastor alang sa pagampo. Daghang salamat kapaglaom Given nining kabuntagon mga kaigsunan sama sa atong naandan atong isalig ang atong kaugalingon diha sa pulong sa Ginoo ug atong tagdon nga daw siya mao'y nag-istorya kanato pinaagi sa balaang kasulatan. Si Haring David nagasulti sa dinhi sa kapitulo 41 sa Salmo versikulo 3 nagingon, "The Lord will strengthen him on his bed of illness. You will sustain him on his sick bed." Mga kapaglaom, mao kini ang saad sa Ginoo kaninyo nga naa diha sa higdaanan tungod sa balatian.
dili ta angay mabalaka tungod kay ang atong makagagahom o may gugmaon nga Dios adunay pagpakabana o lulan sa matag usa ka nato. Atong iduko ang atong mga ulo sa magampo ta. Among dalaygon og silimbahon nga Dios ninintakna sa kabuntagon sa adlaw nga ipapahulay. Mapasalamaton kami nga ikaw sustinto sa among kinabuhi. Salamat sa higayon ug katahom nining kabuntagon diin kami magkahiusa sa pagtawag sa imong ngalan. Ang imong mga pulong maoy magpadasig kanamo ug magahatag kanamo og dugang paglahutay sa among pagtuo o pag-alagad sa Ginoo. Nining kabuntagon Ginoo laom kami sa imong mga pulong nga sila nga naa sa balatian diha sa ilang tagsa kahigdaanan karon. Ang uban kanila naa sa tambalanan. Ginaot nga ikaw magaduaw kanila, tanduga ang ilang kinabuhi ug ayuha sila gikan sa ilang mga balatian. Ako nagaampo alang kang kapaglaom Idita Galyo Orbisido. Doon na siya pagampo nga ang iyang anak mamaayo o makahigayon usab sa pagtungha ngadto sa Mountain View College. Ikaw magapanalangin kang kapaglaom Arnold Rabaya, hatagi siya mayang panglawas. Si kapaglaom Jovi Rose Tandog, kapaglaom Perla Abler, tagai og kaayuhan, alibyo ang ilang balatian, kapaglaom Ginaline Tabada. Hinaot Ginoo nga imo silang duaon ninintakna sa kabuntagon. Panalangin usab si kapaglaom Perla Abler og Nico Tabalba. Hatagi sila og kadasig, hatagi sila og kalinaw sa kinabuhi matag adlaw, masaligon diha kanimo og sa imong mga pulong. Kini si kapaglaom Arlene Sirinio Ginoo, uban ni siya og hatagi siya og iyang handom sa kinabuhi usa ka permanente nga pagpanrabaho aron magsustento kaniya sa pag-alagad nga malipayon o matinumanon. Panalangin ni si kapaglaom Ernesto Balaba Claros, kauban siya ang kapikas kinabuhi. Hinaot nga ikaw uban kanila sa ilang pangidaron, kupti ang ilang mga kamot ug giyahi sila sa matag adlaw. Sa pinasay usab o Dios ako nagaampo alang kang kapaglaom Jel Quiñones. Ana siya sa Talandugon nga kahimtang. Hinaot nga ikaw uban kaniya sa tambalanan, ayuha siya uban ang tanan nga medication o medical procedure nga pagaymuon aron nga mahiuli siya sa kabaskog. Kinahanglan Dios sa among gipangayo ug gipasalamatan. Pasiloa kami sa among mga sala sa ngalan ni Hesus. Amen. 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 Daghang salamat, Pastor, and daghang salamat mga kapaglaom for that sa inyong mga prayer request. O karon atong padayunan ang atong discussion about a prayerful mother. Knowing mga kapaglaom that this month is the month for our mothers because we are celebrating how good our mothers are. And let me share to you the quote of the day: the influence of a praying, God-fearing mother will last through eternity. So that is found in the Book of Prayers, found in page 196. So tinuod mga kapaglaom no nga ang atong mga inahan mao kini ang isa sa mga tawo nga kung gusto kita nga matubag ang atong mga pag-ampo, they are willing to do what it takes just to pray para sa ilahang mga anak. Og ilang buhaton ang tanan, sakripisyo ug pag-alagad alang lang nga mudako ang ilahang mga anak ngadto sa sakto nga dalan. Yes, kapaglaom Jel. Nindot kayo ang ato nga diskusyon karon nga tibuok sa bulan mga kapaglaom. In fact, kagahapon ang Hope Channel Manila, no? Nindot kayo ang diskusyon mga kapaglaom. Sila si kapaglaom Sarah o kapaglaom Winston, no? Nindot kay ilang discussion. It's all about motherhood. By the way, kapaglaom Jel, Happy Mother's Day. Thank you, Pastor Lam. Happy Mother's Day.
tungod kay kini si Kapaglaom Jill, dunan ni siya duhara ka buok anak, no? Okay? O sa tanan ng mga ginikanan diha, Happy Mother's Day. O ayaw gyud mo ka budlay, no? Katagam, kapuol sa inyong katungdanan kay mao kini ang usa sa pinakadako nga bulhaton, halangdon nga katungdanan sa mga kababayen-an diha sa Panimalay. Yes, Kapaglaom Pastor, and thank you so much Kapaglaom Pastor sa kanunay pagpahinumdom sa ato ang tanan kung unsa blessing, unsa kadako nga blessing kining mahimo nga usa ka inahan. Ug sa ato ang paghisgutan karon mga Kapaglaom, adunay usa ka bata diri sa Biblia nga atong makita kung unsa ka malampuson ang iya nga pagkinabuhi ug pag-alagad sa Ginoo. Behind a child's exemplary character mao kini si Samuel. Si Samuel mga Kapaglaom, aduna kini siya nindot kaayo nga pagkinabuhi. Kay kuwatong lantaon Kapaglaom Pastor, no, gipanlanginan siya sa Ginoo, gitaw og threefold office or kaning responsibility, kaning pagka-priest, pagka-prophet o pagka-judge. Sa entire Bible, kung inyo nang lantaon mga Kapaglaom, mo na essential nga tulo ka mga offices isip tinawag sa Ginoo. Unya talag sa onra kay ni kaysa akong hibawon Pastor, si Samuel lang ang nahatagan ani ug si Ginoong Hesus ang adunay office nga gitawag og threefold kaning ni ang offices. So unsa daay sinugdanan ni Pastor nganong naabot man sa malampuson ang pagkinabuhi ni Samuel? Kapaglaom Kevin, nindot interesting kayo ang istorya nining Panimalay ni Elkanah, no? Ang amahan actually ni Samuel mao si Elkanah ug ang iyang inahan mao si Hana. Interesting kayo mga Kapaglaom tungod kini si Elkanah. Naam ni siya duha ka buok asawa. So duha ka buok ang asawa, si Penina kun wa ko masayop, no? Unya kining ikaduha nga asawa ni Elkanah, naa ni siya duha pud ka buok anak. While kini si Hana nga maoy labing higugma ni Elkanah, ang Biblia nagsugilanon nga ang iyang taguangkan gisirad-an, no? Nahimo siyang murag apuli ba? Barren. Kung sa tuwa pa nga pagkasulti kana bang landay na ba? Wa na gyud mahimo ba? So ang iyang kuan, ang iyang taguangkan na sirad-an hangtod nga kini si Hana tungod sa iyang kaguol nga wala siya anak, tungod kay iyang gibati nga daw walay pulos ang iyang nga pag-asawa, nagbangutan, naghangyo, nagampo siya ngadto sa Ginoo. In fact, kini si priest Eli, nakakita kung giunsa ni Hana pagpangayo, pagampo ngadto sa Ginoo sa usa ka bata. And finally, ang Dios nagtubag sa pagampo ni Hana. But mga Kapaglaom, dunay saad si Hana ngadto sa Ginoo. Nga Ginoo, kung imong itugot nga ikaw mo piyal og anak nganhi kanamo, ako siyang atimanon sa tibuok niya nga kinabuhi, nga ang iyang kinabuhi masintro gyud, madedicate alang sa imong buluhaton ug ako siyang itugyan diha nimo. Lo and behold, natawo si Samuel. At 3 years old, gidala siya ngadto sa templo, gihalad siya sa iyang mga ginikanan. And so on and so forth, hangtod nga gitawag siya sa Ginoo sa pag-alagad diha sa templo. Kapaglaom Kevin. Yes. So grabe ka, ayun, it is actually a sacrifice, Pastor, if I were to say. Kay as a mom, dili yung kagusto baya nga mabiya ang imuhang anak sa imuha. But because of Hannah's promise, iyahang gitugutan nga si Samuel mo adto dito sa temple aron nga mo alagad ug mo serbisyo, mo tabang kay priest Eli. Yes, Kapaglaom Jel, dako kayo og role ang mga ginikanan, no? Kamong mga inahan, paminaw mo tungod kay gikan sa pagkahimugso gyud o kanang mahinog ka na bitaw mo, naanay gamayng tiki diha sa inyong tiyan, gikan ni anang panahona hangtod nga magtubo siya karon until 5 years old, no? Ang ato mga anak naa sa balay, human ni ana mo eskwela na sila, pero from conception until 5 years old, no? Naa gyud na sa kamot sa mga ginikanan, no? Ilabi na ni adtong full-time household
mother. Yes. Naagyo diha ang mga kabataan og atong makita kung unsa nga influence ang atong o inyong mapasunod ngadto sa inyong mga kabataan. So watch out mga ginikanan nga kung unsa ang atong unsa ang inyong mga kabataan kana tungod sa It's a influensya reflection, nga inyong gipasunod ngadto sa inyong mga kabataan. Just like Samuel, no? Ato makita kung unsa ang dedication ni Mother Hannah ngadto sa iyang anak ug unya wala gyud nahimo, wala masayang ang tanan niya nga mga paningkamot. Yes, kanang dedication nga giingon yung pastor. Yes. Atong makita, wala pa nabuo sa tiyan ni Tabuangkan. Hana o giampo na niya. Ang nakanindot ani ni Hana makapaglaom sa iyang pagampo isip usa ka inahan nga naghandom og usa ka anak, siya pud nahimong matinumanon siyang saad sa Ginoo. So ang iyang pagampo inubanan sa iyang faithfulness and obedience maunay nagbunga ko atong lantaw na kinabuhi ni Samuel, no, sa gamay pa siya nahimo siyang little priest of the temple of God. Unya, as a boy he grew up in the favor of God and in man. Dayon he was also blessed to hear the words of God or the voice of God at the very young age, mga kapaglaom, and the Lord made him a prophet also in a very young age, and he was the prophet who anointed the first and second kings of Israel. Saynan ka mga kapaglaom, inana kanindot ang pribilehiyo nga naangko ni Samuel. Unsa man gihimo sa iyang mama kapaglaom, Jel? Nganong nahimo man ni nga successful si Samuel. Yes, indeed kapaglaom, Kevin. No, but before na nato tubagon ang mga kapaglaon atong hinumduman, let us remember that during this time, before nakaanak si Hannah, she was actually emotionally broken. Sakit kaayo niya palang dungon, especially nga kanang ingnon siya ni Bulihon siya. O bulihon siya ba nga, ay wala kay anak, ingon anak ka. So, ikaw mismo, as a woman, masakitan ka nga dili da ka produce og offspring. Pero siya, instead of being depressed, instead nga kanang iya nang unsa ni mag-negative or pessimist siya sa iyang kinabuhi, what she did was she kept on praying og iyang gihatag tanan niyang pwede nga mabuhat didto sa iyang pagampo sa Ginoo. And indeed, ang iyang gibuhat is pagampo lang gyud. Murag maora gid ni atong saligan sa tanan nga panahon, no. Labi ng mga inahan din ha kun natay mga problema, dili nato malikayan nga usahay. We tend to give up as a mother, especially kanang mga depressions or maybe kapuyo na ta sa pag-atiman sa atong mga anak. All we have to do is just to pray kay tagaan lang gyud taglamdag sa atohang buhi nga Dios kung unsay buhaton nato sa ato ang panimalay. So ang imong buti pasabot kapag laom, Jel, nga ang usa sa pinakadako nga puhunan sa pagkainahan mao ang tuhod. Yes, tinuod, Pastor. Kay tested and proven na mga kapaglaom nga ang tuhod maoy kining puhunan dili lang gani sa mga inahan bisan natong mga amahan. Yes, kapaglaom given, no. Ang tuhod gihapon maoy kanang atong puhunan kay kung unsa ka duol ang langit kanan depende kung unsa pod kabaga ang kubal sa atong tuhod. Yes, Yes, mga that's kapaglaom. And atong mahinumduman, no, una nagampo si Hannah, ikaduha iyang gituman ang iyang saad sa Ginoo. Unya siguro mga kapaglaom makaingon ta nga arang-arang man ni si Samuel kapaglaom, Pastor, kay naaman sa templo, layo sa mga temptasyon ug mga pagsulay. Mga kaigsuonan ug mga kapaglaom, atong mabasa sa Biblia nga wala di ay na-exempted ni si Samuel sa mga pagsulay. Kay ang anak di ay ni Eli nga duha ka buok, sila dili wala nagasunod diha sa Ginoo. Unya magulang man ni silang Samuel, sunaan sila dakong impluwensya ni Samuel. Yes, pero sa giingon pa ni Pastor, sa pagsugod pa lang nga magbuo ang bata hangtod sa 5 ka tuig, si Samuel tulo lang ka tuig nga naa siyang inahan. Apan gipuno kini nga mga adlaw samtang naa siyang inahan, gipuno kini siyang inahan sa mga pagtulunan nga magsunod siya sa Ginoo, matinumanon sa Ginoo. Mauto nga bisan pag naay mga pagsulay didto sulod sa templo, si Samuel nagapadayon gihapon sa iya ang pagserbisyo sa Ginoo nga siya kanunay na matinumanon sa sugo sa Ginoo. Yes, kapag laom given kini pagpahinumdom alang sa mga ginikanan, mga inahan. Kay inahan may focus ato ang diskusyon, no? Alang sa mga inahan, pagpahinumdom gikan sa balaang kasulatan diha sa Deuteronomio, dunay pagpanambag nga gibilin kanato ang Dios nga bisan ang ato mga kabataan maglingkod, bisan siya maglakaw, bisan siya maghigda, gikan sa pagkatulog hangtod sa pagbangon,
tudloan kana nato mga kapaglaom. Kamong mga ginikanan, kamong mga mami, kamong mga mama, nanay, dako kayo mo og kahimuan alang sa malampuson nga kaugmaon sa mga kabataan kay hangtod karon, no? Hangtod karon dako ang akong pagtuog pagsalig nga walay inahan nga magplano ug maghatod sa iyang anak ngadto sa pagkadaotan ug pagkalaglag. So true. Yes. And also kapag laong pastor, to add to that, sama kang Hana, ang iyang gibuhat yang anak, bisan nalayo na bitaw iyang anak sa iya, unsa iyang gihimo, nagapadayon siya sa pag-ampo. According pa sa sinulat din that he was the subject of her prayers. Sa kanunay, sa matag ampo ni Hana, naapil gid na diha si Samuel, and every year she made him a little coat. And when she came with her husband to the yearly sacrifice, she presented it to the child as a token of her love. Unya katong nga coat nahimo tong pahinumdom kay Samuel nga apil siya sa pag-ampo siyang mama kay unsa man day, with every stitch of that coat she had breathed a prayer that he might be pure, noble, and true. She did not ask that he might be great, but earnestly pleaded that he might be good. No, makita nato sa libro nga Reflecting Christ, page 195. Buot pasabot, samtang gitahi-tahi to sa ni Hana to nga mao nga coat, adunay kuyog nga pag-ampo kapag laom pastor o kapag laom siya. Tinuod na kapag laom Kiban na og nini nga kabuntagon mga kapag laom di po nato sayluan ang mga anak. Yes. Kining atong kining episode karon na ay mensahe alang sa mga anak. Dili lang ato sa mga inahan. Dili lang ato ninyo mami, nanay, mama, dili lang ninyo kundi maghatod usab kita og mensahe ngadto sa mga kabataan ngan hinato. Kita nga mga anak unya kamong na nagtan-aw karon nga mga kabataan, dunay tulo ka mga mensahe nga among ihatod kaninyo nining takna sa kabuntagon. Number 1, your salvation is your mother's earnest plea. You see, kung unsa kamo karon ka malampuson kana tungod sa giya sa inyong mga ginikanan, mga pagpaningkamot. Busa at her old age, mga kapaglaom, ayaw intaw ninyo pasipad-i. Ayaw intaw ninyo kalimti. Ayaw intaw ninyo kalimti sa pagpasalamat, pagdaig, ang atong mga inahan, kay sila maoy naghatag kanato o kinabuhi o pinaagi kanila na himugso o nakakita kita sa kahayag. Ikaduha, mga kapaglaom, you may have seen their tears shed for you, but they surely have earnestly pleaded before the Lord that you may grow in the right path. Wala na to makita kung unsa kadaghan ang mga luha sa mga inahan, no? Gikan sa pagpanganak, kanang pagpanganak giingnas Mrs. sa una sa kanang doktor nga, ma'am, kanang makauli gani ka dito sa inyong balay kusi gina si kuana mister ha kay mao gina hinungdan ngano nga pertigyong sakita kuno mga anak, no? So ngadto sa akong inahan o ngadto sa akong pinalangga nga inahan sa akong mga bata, daghan kayong salamat sa kanang mga pag-antos, mga luha kay kami mga bana magpabadlong magudpod mi usahay. Usahay ra pod. Usahay ra pod. Mao na nga ang atong mga asawa mubati dunay mga panahon nga mubati gyud og kahawang, mubati og kabalaka, mubati og kaguol, mao na nga mga tagak intaw ng ilang mga luha. Pero ayaw lang mo kabalaka kay ang inyo mga luha, amo ra man ang pahiran. Ikatulo, okay? You may not have known their desires for your good. Dunay mga panahon, mga kapaglaom nga kitang mga kabataan, magtuman ta sa atong gusto. Uni ang atong inahan, mao dili gusto pero hinumdumin ninyo ang kanang linya bitaw nga mothers knows best. Okay. So ang mga ginikanan mas labing nasayod gyud na kun unsay labing maayo alang sa matag usa kanato, but all that is in their heart is that you may be patterned after the character of Christ. Okay? Ang atong mga ginikanan ng ilang gusto nga kita mas makasunod gayud, mahisubay diha sa dalan sa pagkamatarong. Just imagine mga kapaglaom, labaw pa ni anang himungaan ang atong mga ginikanan nga manalipod gikan sa pagdagit sa mga kanang agila o unsa pa na nga mga langgam, no? Nga mudagit sa mga piso iyang luuban aron nga mapanalipdan. Labaw pa ni ana ang atong inahan
nga bisan sa tungang gabi kadlawon, udtong tutok tanang adlaw siyang kinabuhi iyang gigahin aron nga iyang mabuhi ang iyang tibuok panimalay kapaglaom given. Yes, mga kapaglaom. Yes, indeed mga kapaglaom, kung naamang gani tayo gihisgutan alang sa ato ang mga anak, aduna pud tay mensahe alang sa ato ang mga inahan. So let me share this words here, mga kapaglaom. It says, "Great responsibilities rest upon you, mothers. Although you may not stand in national councils, you may do a great work for God and your country. You may educate your children. You may aid them to develop characters that will not be swayed or influenced to do evil, but will sway and influence others to do right. By your fervent prayers of faith, you can move the arm that moves the world." That is still in Prayers, page 195. So indeed, mga inahan, sa atong influence nga mahatag sa atong mga kabataan, ang atong buhaton ra, though there will be a lot of peer pressure sa atong mga anak or naay mga dili maayo nga atong makit-an dinhining kalibutanon, knowing that this world is a sinful world. Pero tungod sa ato ang pag-alagad sa atong buhi nga Diyos, sa atong influensya nga atong nahatag sa atong mga anak, and of course, the fervent prayer that we always give to our children, dako kinig katabang kanato, mga kapaglaom. Yes, kapaglaom Jel, alang sa pagsumada sa atong kanang discussion ining kabuntagon, I shall be reading a quote from Reflecting Christ, page 196, nagingon, mga kapaglaom, "When the judgment shall sit and the book shall be opened, when the well done of the great judge is pronounced, and the crown of immortal glory is placed upon the brow of the victor, many will raise their crowns in sight of the assembled universe, and pointing to the mother say, 'She made me all I am through the grace of God.' Her instruction, her prayers have been blessed to my eternal salvation." Yes, amen, mga kapaglaom. And mga kapaglaom, niini nga punto atong lantaw na ang usa ka short video kung giunsa ang role sa prayer nga nakatabang isip usa ka inahan ngadto kang kapaglaom Norin Sumalpong. Atong lantawon ang mao nga video. According to one author, if you trace the greatest men of God back to their roots, you will often find yourself in a hidden closet or lonely pew, where a mother kneels to pray. Look behind Augustine, and you will find Monica. Look behind Spurgeon, and you will find Eliza. Look behind Hudson Taylor, and you will find Amelia. And look at your mothers, you will find earnest prayers. Those who know their Bibles should hardly be surprised. The stories of God's redemptive movements often lead us to a home where a woman, hidden from the great ones of the earth, caresses a heel that will one day crush a serpent. In the prayers of a mother, miracles are made. Again and again, before God laid His hand on a man, He laid it on his mother. In the sacred word, we find a mother whose prayerful life befits an example to be revered in biblical history, and that is Hannah, the mother of Prophet Samuel. I have never truly understood the power of prayer, not until I have become a mother myself. For me, a mother's prayer has a power so strong. It seems to me that God has favorites, always granting a godly mother's earnest prayers. I believe that a mother's sincere impulse is always for the welfare of her children. While there are mothers who disregard the well-being of their children, they are an exemption. Because mothers were made to always care for their offspring. For me, mothers and prayers always go together. Maybe that's why in the great wisdom of God, He allowed Jesus to be born into this world, to experience one of the purest kind of love, even in the sinfulness of this universe, the love of Mary, His earthly mother. And now that I'm a mother, I'm humbled to think that I have been elevated to that position where my prayers for my children
will not go unheeded. It has been especially proven to me for the past couple of months. Accepting the call to serve Samar mission meant leaving our 2 children, Mavi and Lexi, behind in Adventist Academy Cebu to continue their studies. It was not an easy decision because sacrifices were imminent. But as a mother who reads a lot of prayerful mothers in the Bible and have been a recipient of a prayerful mother myself, I have claimed the promise of Matthew 6:33 that if I put first God's kingdom and His righteousness, all other things will follow. And for me, my children tops that list. The past couple of months didn't come and go without a hitch. But as a mother who have already placed my kids into God's altar, I have blessed assurance from God that He will always be after the welfare of my children. It has been a wonderful experience to serve God without worrying about my children. Because when I cannot see, I cannot touch and hear from my children, my prayers for them reaches God's throne of grace, and I have that peace of mind that God can do for them what I cannot. My children have experienced for themselves a relationship with God and dependence on Him. Without prayers, I believe that life would be greatly insecure. Praise the Lord for prayers and for mothers offering it to God in behalf of their children. To God be the glory. Yes, mga kapaglaom, according to kapaglaom no rin, mother and prayer shall go together because without prayer, life will be unsecure. Mga kapaglaom, talking about prayer, atong isunod karon ang third batch sa ato nga prayer request. Gikan kang kapag 2913 nagapaampo siya og blessing sa Ginoo nga maayo ang iyang panglawas kauban siyang pamilya ug hatagan usab sila og trabaho. Nagapaampo usab si kapaglaom Edgar Montero alang sa iyang fast recovery ug hinaot wala lay komplikasyon sa iyang balatian. Usab nagapaampo si kapaglaom Oscar alang sa iyang anak nga si Gwen Carlo Garcia, mag third year college na ni siya sa Manila Adventist, usa ka medtech student nga hinaot makapasa sila sa iyang final exam, nagsugod na kagahapon og pagapadayonon kini karon nga Lunes. From kapaglaom 4221 nagapaampo siya sa iyang board exam pohon, and also from kapaglaom sa Sil David nagapaampo siya nga maayo ang iyang balatian nga naa karon sa iya nga panglawas. Makapaglaom uban ni kami sa pagampo kauban ni kapaglaom Jen. Yes, mga kapaglaom, amo ko mong gihangi sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa atong pag-ampo. Let us pray. Our dear God and kind Heavenly Father, dear God, we are so grateful that you've given us another opportunity to call upon your name, to praise you, dear Father, and to thank you, dear God, for the gift of life that you have lent and bestowed upon us. Dear Father, in a very special way, we have a lot of kapaglaoms around us, dear God, who are in need of an answered prayer, dear Father. We know that there are a lot of crucibles in life that we are facing. They are facing, dear Father. Could it be spiritual, emotional, mental, dear Father, and financial, dear God. Kahibalo mi Ginoo nga wala kami alangan dinhing kalibutan na without you helping us, dear Father, to be sustained, and we cannot be able to do anything that we can, dear Father, without your guidance and protection. Dear God, in a very special way, we pray for our kapaglaom who is asking, dear God, for a good health, for a blessing, as well as for the right jobs, dear God. We know, dear Father, that there are a lot of things that they need in their family, dear Father, and we are going to cling unto you, dear God, that you are going to hear and answer their prayers. We know, dear Father, that as you are going to answer their prayers, especially with their jobs, you are going to give them the right one, dear God, that they are going to be serving you, dear Father, and will be glorifying you in each and everything that they do. We also pray, dear Father, that you are going to be with kapaglaom Edgar Montero. You are going to help him recover, dear Father, in any diseases, any sickness that he is into, dear Father, and there will be no complications nga moabot sa iyang kinabuhi, dear God. Also, dear Father, for
Gwen Carlo Garcia, who is studying right now in Manila Adventist Medical Center. Dear Father, we pray ng imo siyang tagaan sa knowledge and the wisdom, dear God, as he'll be taking his final examinations. Dear Father, may it be, dear God, that you are going to bless him and be with him, dear Father, as he'll be taking the examinations together with his batchmates and classmates, dear God. May it be, dear God, that as they will pass this examination, they are not just going to glorify you, dear Father, but they will be serving you, dear Father, who has given them and granted them their prayers. We also pray, dear Father, for the board exams of all our kapaglaoms, whatever it is, dear God, among gihangyo nga imo silang panalanginan, you are going to grant them their heart's desires, and they are going to please you, dear Father, with the success of their examinations in their field. And aside from taking the jobs, dear Father, soon, naot nga ilang ihatag ang paghimaya diha kanimo, Ginoo. And lastly, from Sail David, nga you are going to give him as well good health and strength. Dear Father, we pray, dear God, that even though there are some people who weren't able to give their prayers today, you are going to grant them their heart's desires in accordance to your will and in your perfect time. Thank you so much, dear God, for hearing and answering our outmost prayers. In Jesus' loving name we pray. Amen. Amen. Thank you Kapaglaom Jel for that prayer. Ug ato ding isunod mga kapaglaom ang ato ang batch 4 sa atong mga prayer request. Ug sa makausa amo kamong gipahinumduman nga og natubag ang inyong mga pagampo, i-share kini aron ato kini nga i-on air usab ang atong mga praise report. So sa ato ang batch 4 sa atong mga pagampo ani diri nagapaampo siyang anak kay nasungko sa sira sa kabinet unya nadala sa ospital kay nalipong. Hinaot nga mahimong okay ang resulta sa ultrasound ug hinaot nga okay ang yaang anak nga si Leah Hakuba. Also from Kapaglaom Rosetta Minoza, nagapaampo siya nga pamilya nga naa karon sa pagadian mga kapaglaom. Unya sa atong mga kapaglaom nga nagapaampo sa ato ang live ania si Kapaglaom Victoria Navarro, nagapaampo siya kay Maria Teresa nga naa karoy health condition. Usab from Rochi Navarro Doolani sa iyaang carpal tunnel in the wrist, hinaot nga mahimo na kani nga okay. Og ato ang ubanan ang og duyugan ang pagampo kauban ni Kapaglaom Pastor. Daghang salamat Kapaglaom Kiben, nining kabuntagon mga kapaglaom. Sama gihapon sa atong naandan atong paminawon ang pulong sa Ginoo nining orasan sa dili nato dadon ang atong mga kapaglaom bihas pagampo. Salmo kapitulo 73 verse 26 nag-ingon, my flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Wa gyud lain nga dalampan mga kaigsunan, no? Sa tibuok nato nga kinabuhi ang Dios lang gyud ug wala nay lain pa. Busa nini nga kabuntagon atong itugyan, atong isalig diha ang tanan kaniya pinaagis pagampo, atong iduko ang atong mga ulo. Among makagagahom og Dios nga puno sa kaalam ug kahibalo. Meaning takna sa kabuntagon sa adlaw nga ipapahulay, malipayon na sab kami nga nagadangop diha kanimo. Salamat o Dios sa imong mga pulong nga nagapahinumdom kanamo nga bisan kami maluyahon ug masalaypon apan ikaw mao among dalampanan sa tibuok namo nga unod ug sa tibuok nga kinabuhi. Wala kami arang mahimo kung wala ikaw busa. Nining orasas kabuntagon nagahangyo kami nga ikaw magapaminaw sa among mga pagampo. Dungga o Dios ang mga handom sa amo nga kasing-kasing palambua ang amo nga kinabuhi. Akong ginaampo ang tanan nga mga inahan o ginikanan karon nga nagaduyog nining programa Let's Pray Pilipinas. Hinaot nga imo silang ubanan o Dios ilabi na kadtong mga inahan nga naas kaguol, naas balatian, kupti ang ilang mga kamot, pabaruga sila, uban ang paglaom o giya sa kinabuhi nga ang ilang katungdanan ilang mapadayon ngadto sa ilang mga kabataan. Kung unsa kami karon Ginoo kana tungod sa grasya ug kaluoy pinaagi sa amo mga inahan.
Among gidayeg ikaw sa tanan nila nga mga paghago, kugi o kabudlay nga mamatuto nila kami diha sa pagkamaayo. Ining taknas kabuntagon, ako nag-ampo alang sa among mga kapaglaom na naa sa balatian. Si Lia Hakuba, hinaot Ginoo nga ikaw magpakamaayo kaniya, kauban ni kapaglaom Maria Teresa o kapaglaom Ruchi Doolani. Ayuha sa ilang mga balatian o ibalik ang may panglawas ug kusog ngadto kanila samtang usab sila mag-atiman sa ilang kasatagsa ka mga membro sa pamilya. Panalangin ni ang tibuok pamilya ni kapaglaom Rosita nga kalipay panagiusa sa pag-alagad gugma ilang maangkon diha sa pagbalay hangtod sa adlaw sa imong pagtungha. Salamat o Dios nga ikaw nagahatag kanamo og higayon sa pagtawag diha kanimo kay ang tanan among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Yes, indeed mga kapaglaom, daghang salamat sa inyong pagkuyog ka namo, especially sa atong discussion karong buntaga. And let us remember mga kapaglaom, the power of a mother's prayers cannot be too highly estimated. She who kneels beside her son and daughter through the vicissitudes of childhood, through the perils of youth, will never know till the judgment the influence of her prayers upon the life of her children. Yes, mga kapaglaom, usahay mga kapaglaom isip usa ka anak. Usahay ma-feel nato labi nagkaning naapata sa batan-on nga stage ato ang kinabuhi. Usahay ma-feel nato bitaw nga di man dagoy ko palangga sa akong mama kapaglaom pastor, sige ko bunalan, sige ko badlungon, but let us always remember mga kapaglaom nga ang tuyo sa atong mga ginikanan mao gayud ang pag-train kanato nga mahimo kitang mapaduol diha sa Ginoo, nga magdako kita nga matinumanon sa Ginoo ug adunay respeto sa atong mga ginikanan. Tinuod na kapaglaom Kevin ang alang sa mga kabataan, no? Pahinumdum lang ni alang natong tanan ng mga kabataan sa atong mga ginikanan nga nahinumdum mo sa dihang gagmay pata nga kung moabot nato ang kaguol, moabot ang kabalaka, mga insecurities, mga kapaglaom, unya muhilak ta pero inigako sa atong inahan. Yes. Mahupay ang tanan, maulian ta, no? In fact, mga kapaglaom, there were times kanang ako nga ginabuhi nga kanang akong mahinumduman gyud kung giunsa ko pag-atiman pagpadako sa ako nga inahan, no? Bisan tuod sa una gamay pa mi kapaglaom Jel ang kanang among inahan kanang gukod na og bunal. Kay nga naman kay maoy handom sa mga ginikanan gyud nga ang ilang anak mo tubo diha sa pagkamaayo ang pagkabuotan. It's true. Lahi ra gyud ang batasan sa inahan kaysa sa amahan. No, when I was also a young Pastor Lam, kay ang akong papa manggod is very spoiled. Kay kana laging kinamanghuran ko, no. So murag tanan akong gusto ihatag sa akong papa. Akong mama kay di gyud mo sugot ana. Bunalan as in bunalan jud ko niya nga bunal kay masuko man siya. Akong papa kay magdupa-dupa na kay para di ko mabunalan pero kabuton gyud ko sa akong mama og bunal. So at least makahunahan ka ba nga sakto man gyud ito iyang gibuhat. Although ato nga tay makaingon ka nga nganong bunalan mo ko sa akong mama nga kanang gusto raman ko nga kuhaon kung unsay akong gusto. Yes. Pero you becoming a mother, you will know nga masuko gyud di ay ka labi nang magtuman sa gusto imong mga anak kay kahibalo ka nga dili gyud siya angay. Yes, kapag laom Jel, pagpahinumdum ni sa atong mga kabataan, no? Ikaw na ako na kay mga anak, ako si kapaglaom Kevin, kaya kitang tulo mga angka naman ta, no? Na naman tayo pamilya. Pagpahinumdum ni ninyong mga kabataan nga ang pagbunal diha ninyo dili ni aron nga kamo silutan og kastiguhon, no? Dili aron mabunog, kun dili aron nga mapaila kamo sa inyong sala. Kunya mapahinumduman kamo kung unsa ka importante kamo diha sa panimalay nga kami dili gusto nga kamo mahimulag o mawala diha sa pagkamaayo o pagkamatarong sa pag-alagad. Yes, kapag lang Pastor mo nang giingon sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. And also sa book nga Prayer, page 197 nagaingon, if she is connected by faith with the Son of God, the mother's tender hand may hold back her son from the power of temptation, and may restrain her daughter from indulging in sin.
when passion is warring for the mastery, the power of love, the restraining, earnest, determined influence of the mother may balance the soul on the side of right. Yes, kapaglaom given na dunay pagpahinumdum usab natong mga ginikana, no, nga ang balaod usab nagproteher sa atong mga kabataan. Nga kung ugaling ang atong mga kabataan masubraan ra pud nato sa atong pinaagi kay naguulta o nalagot ta o ni ato mabunog, ang ato nga yuta dunay balaod usab sa pagproteher sa atong mga kabataan. So mga ginikanan, mga inahan, okay? Himuan ninyo ang katungdanan ninyo sa panton, paggiya, pagbadlong sa mga kabataan diha sa pagkamaayo o diha sa Ginoo. The prayers of Christian mothers are not disregarded by the Father of all, who sent His Son to the earth to ransom a people for Himself. He will not turn away your petitions and leave you and yours to the buffeting of Satan in the great day of final conflict. It is for you to work with simplicity and faithfulness, and God will establish the work of your hands. Mother's prayers and the impression made upon the mind and character in early life are deep and abiding. This is Kapaglaom Kevin of Hope Channel Cebu saying, and let us not weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Yes, mothers, by your fervent prayers of faith, you can move the arm that moves the world. This is Kapaglaom Jel inviting you to rest in the Lord and wait patiently for Him. The influence of a praying, God-fearing mother will last through eternity. This is Kapaglaom Pastor Lemoy Lauron saying, let's pray without ceasing. Kami inyong mga kaabag sa pag-ampo din hilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.